The number 4, match our financial goals with source of income. Tatlong sources yan: employment, entrepreneurship, and investment. Yes. Tapos kailangan nating tignan yung active income versus passive income, characteristics of investments, tapos imamatch na natin siya, yung financial goals with the source of income. Tapos usually, ito pong pagmamatch talaga ng goals with source of income, magugulo-gulo talaga tayo dyan. Kaya nga ang output lang natin for this session ay initial time frame lang. Kasi iterative talaga siya. Tingnan nyo nga yung financial plan namin dati 20 years ago. Every 3 years kami magkakasasakyan. Pero nung ni-revise na namin siya, after 3 years, ay nako, tanggal. Naging every 10 years. No? Tapos ngayon, hay nako, hanggang kaya. Kung sa Ilocano pa ay hanggang marunot. Siguro kasi kapag bata ka, Sir Vince, malakas yung image. Yung parang ang dami mong gustong patunayan sa mga kabatch mo, sa mga kaibigan mo. Pag dumarating din yung time na para mas komportable ka na, hindi mo na kailangan pa na magpakita ng kagandahan ng buhay. Yung matiwasay na retirement, saan manggagaling yung budget na 50,000 per month na gagastusin mo pag ikaw ay nag-retire na? 15,000 galing sa SSS, tapos 35,000 galing sa rental property. So example property. sa Sir Vince, yung 15,000 kasi kunyari, yan yung magiging pension mo. Yes, yung 15,000 na pension mo sa SSS, yun, one portion. And then, magpapatayo ka ng rental property at yung rental property na yan, magkakaroon ng 35,000 na monthly rental income. 15 plus 35, 50,000. Sources of income, meron tayong active and passive income. Active, salary, part-time, overtime, commission. Kita sa negosyo na kayo ang nagpapatakbo. Passive income, rent, interest, dividend, capital gains, royalty, at saka pension. Para hindi na kayo mahirapan. Ayan. Meron na akong mga ginawang investment guide for life goals. At niranking ko na siya. Ano ba yung mga tingin ko na magandang investment for life goals? 4 yung tinignan: pang emergency, pang retirement, pang education, at saka housing. Ang number 1 ko for emergency ay ATM at saka digital banks, rural bank time deposit, Pag-ibig MP2, government bonds, co-op time deposit, at saka co-op share capital. Pag-retirement, ang number 1 ko ay SSS plus WISP. Number 2 ay Pag-ibig MP2. Number 3, rental property. Number 4, co-op time deposit. Niraranking ko siya. Kung education, Pag-ibig MP2 yung number 1 ko dyan. Co-op time deposit yung number 2. Rural bank time deposit yung number 3. Kung titignan niyo dito, pang-retirement, walang ranking yung ATM digital. Kasahan ba? Hindi siya pang-retirement. Housing, number 1, Pag-ibig MP2. Number 2, co-op time deposit. Rural bank time deposit. Number 3, number 4, government bonds. Number 5, money market. You get the idea. So maganda dito sa guide mo, Sir Vince, meron silang mga options sa titingnan at na-prioritize na kung ano sa palagay mo yung better options. Yes, oo. At kung makikita nyo dyan, wala pong VUL, walang stock market, walang cryptocurrency. Kasi alam nyo naman po, hindi ko yun bet.